Happy New Year! At bago tayo magluto, gusto ko po kayong pasalamatan lahat sa pagsubaybay po ninyo sa ating mga recipe videos at food trips last year. Marami sa inyo nag-comment, ay nako, si Chef palagi nagpupunta sa Japan. Yes po, favorite na favorite po namin ang Japan. At dahil dyan, simulan natin ang 2024 by cooking okonomiyaki na mas healthy and with a Pinoy twist. Let's cook okonomiyaki Pinoy style, of course, using our favorite ingredients from Del Monte. Okay, simulan na natin. Super dali gawin ito. First, igigisa muna natin ang ating giniling na baboy. So, pinapainit ko tong aking kawali. I'm just going to put some oil. And then, igisa na natin ang ating sibuyas. So, I have here sliced onions. Just until translucent. So, pag nagigisa ako ng onion, I always put a little bit of salt para lumabas yung tubig. Alam ko, medyo parang feeling mo, ay, parang naiiyak ako, especially kahit hindi ikaw yung nagluluto. Nandiyan ka lang sa tapat, but that's totally fine. At least, di ba, sibuyas lang ang magpapaiyak sa'yo. Kasi pag nilagyan mo yan ng salt, yung juices niya lalabas, and mas maganda yung caramelization ng onions. Smells so good! Some people, they don't like the smell of onion. Ako naman gustong-gusto ko. Basta wala ka lang a-attend ng party, ha? After mong mag-gisa-gisa. So, pag medyo nagiging translucent na yan, ayan o, nag-brown na din ng konti, you can put your ground pork. Of course, para sa mga kapatid nating hindi kumakain ng pork, you can always use ground chicken or ground beef. Kung vegetarian, vegan, pwede ka din po gumamit ng tofu, crumbled tofu, no problem. Kung saan ka masaya. Diba? Okay, so now i-boost na natin yan. So this is Del Monte Original Style Tomato Sauce. Bonggang-bongga to. I love this because it has the right amount of sweet-sour blend and made from the finest tomatoes. Ayan. Sinutin mo mabuti, ha? Okay, hinaan mo ng konti yung apoy. And then you just let it simmer. I season it with more salt and pepper. Kaya natin inuna to. Kasi papalamigin po natin to bago natin ihalo dun sa gagawin nating okonomiyaki mixture or batter. Okay? And just a tip, pwede mo din tong lutuin in advance and then just store it in the fridge or in the freezer. Para pag ready ka ng mag-okonomiyaki, ayaw mo na maggisa-gisa, o ayan na, ihahalo mo na lang yan doon. Okay, so this looks good. I'm going to turn off the flame. And papalamigin ko po ito dito sa isang tabi. Pwede mong itapat sa electric fan kung medyo nagmamadali ka. And then next, gawin natin yung okonomiyaki sauce and the okonomiyaki batter. Okay, now let's prepare the sauce. Napakadali nito and believe me, super duper sarap. So first, you'll be needing 1 cup of Del Monte Sweet Blend Ketchup. Ayan, buhos mo lang dyan sa bowl mo. And this one, of course, you can prepare in advance. Store it in the fridge. Ang sarap po nitong sauce na to. Hindi lang pang okonomiyaki. Kung gusto mo ng mga takoyaki, kung ano man ang pwede mong i-pan-fry dyan, isaw-saw mo dito. Trust me. So, just 1 cup. That's it.
Ay, I love it. Diba? Maiisara mo, tapos ibalik mo sa fridge. And let's put half a cup of Del Monte Quick and Easy Barbecue Marinade. Yan, buhos ko na to dyan. Two tablespoons each of white sugar and Worcestershire sauce. One, two. And then you just mix it. Para lang mag-mix together and malusaw yung white sugar. That's it. So, eto na yung sauce natin. Let's set it aside and gawin na natin yung ating okonomiyaki batter. Okay, so medyo lumamig-lamig na yung ating pork mixture na niluto kanina. So, gawin na natin yung ating okonomiyaki batter. Napakadali. So, I have here my ingredients. Baking powder, eggs, grated cheese, this is just all-purpose flour, cabbage that we've chiffonade, thinly sliced, and ito yung ating talong. So yung talong na to, kanina, inihaw natin, ayan, ihawin mo lang on stovetop, and then, para mabilis balatan, ibalot mo sa aluminum foil or simply takpan mo lang. And while it's still warm, talupan mo and tagtarin. Okay, so let's mix. Ano ba ang proper order na ko? Just put everything, di ba? Yan ang aking this year. Huwag masyadong magpaka-stress, di ba? So, iunahin natin yung ating talong. Put it there. And the cabbage. Di ba? Itong recipe na to, napakalakas ng kanyang appeal. Kasi when you say okonomiyaki, oh wow! Parang something Japanese, something authentic, something na ang sarap kainin. Pero healthy pa rin dahil we are putting healthy ingredients. Vegetables, flour, grated cheese, baking powder. We're adding baking powder to give it volume. Para hindi masyadong dense. Alam mo yung pag kinakain mo, may volume pa rin. Just put it there. Okay, toss mo lang na ganyan. And then now, our liquid ingredients, eggs. And yung ating ground pork mixture with Del Monte tomato sauce. Put everything together and then we just mix this. Kung gusto mo ng medyo maanghang yung pinaka-okonomiyaki, feel free to put chili flakes if you want. Pero ako, what I did, nung tinest ko tong recipe, since mahilig talaga kami sa maanghang, nilagyan ko ng togarashi. Sprinkle togarashi on top before serving. Diba? Super duper daling gawin. Kaya naman, mix ka na rin ng okonomiyaki Pinoy style and get a chance to win Del Monte 2024 Starter Kit na perfect pang simula this new year. At kapag niluto mo tong recipe na to, don't forget to take a picture and share it sa Kitchenomics Club. Aabangan ko yan. Teka, lulutuin ko na. Alam ko, yun ang inaabangan nyo, yung pagluluto ko. So, i-prepare ko tong aking lutuan and abangan nyo. Okay, so now lutuin na natin ang ating okonomiyaki Pinoy style. So, pinipreheat ko na yung aking griddle here. So, traditionally, makikita mo yan as a street food. Doon nila niluluto sa malaking griddle. Parang lutuan ng hamburger. But since wala tayo nandito, ayan. Pwede naman kahit anong klaseng kawali. No? Walang problema. Importante lang, painitin mong mabuti para mag-form yung crust, yung nice brown. Okay? So,
So, nilagyan ko konting mantika. Ayan, just coat the bottom of your pan evenly with oil. Perfect. And I have here a 1 cup measuring cup. Lalagyan ko yan nitong mixture para pantay-pantay yung laki ng ating okonomiyaki. And then, just do it like this. And then, i-flatten mo ng konti. Gusto ko yung may height siya ng konti. Kasi ang characteristic nito, just like the takoyaki, on the outside, caramelized, brown, golden, and then the inside, nice and moist. This one goes here. So, nasa sayo yan. Kung gusto mong mas manipis, mas panipisin mo. Pag medyo nag-brown na yung kabilang side, if-flip na natin, you can add more oil. Isa pa, just be careful, baka mapasok. Okay, I remember, meron akong tool. Kasi alam mo naman ako, ayan, yung mga ganyan. Pagka nakakita ako, bili ko ng bili. Yung ganito yung ginagamit nila. Pero kasi non-stick po yung ginagamit ko. Non-stick pan, so baka magasgas ko. Pero kasi sa Japan, traditionally, yun nga malawak na stainless na ko. Ang bibilis po nila. Diyos ko, nakakabilib. Ayan, but if you want to use stainless, pwede mo din gamitin yan. Okay, so malapit-lapit na to. You don't want to overcook it because the inside will turn dry. But again, you want the outside to turn nice, crisp, and golden. O ito, kulang pa to. Humina ata ang apoy. Ready na to. Ihango mo na. And then the other one. Let's check a bit. Ay! Medyo na-toast ako, but that's okay. Actually, ako ang gusto ko talaga yung toastang ganito. Charot. Pero, masarap yan, ha? O, tago mo na lang. Pag natusta mong ganyan, tanggalan mo ng konting nasunog dyan kasi papait yan. And then, let's keep frying. Masaya po ito. Masaya yung, para nagluluto ka lang ng pancake sa umaga. Actually, Japanese pancake naman talaga ito. And as mentioned, you're not limited to using pork. Kung anong type mong ilagay dyan. Gusto mong seafood ang ilagay mo? Push! Okay? Oops! Nahulog. Kapag nahulog, palitan na natin. Ang bilis ng pagpapalitan, no? Pag nahulog, palitan na natin. Sana ganun kabilis magpalit pag nahulog ka sa maling tao. Charot! Diba? So, I'm going to continue pan frying our okonomiyaki and later, i-set up natin yan. Okay, natapos na rin sa pagluluto ng okonomiyaki. So, ito, magde-dress po ako ng isa. Ayan, pipiliin ko yung hindi masyadong perfect. Para yung perfect, mapupunta sa mga bisita ko. Pero ang totoo sa bisita mo, ito ipapakain mo, nag-isa, hindi. Kidding aside, ito yung pang taste test mo. Yung bang latak, retaso, di ba? Ayan ang i-taste test mo kung eksakto yung product mo. So now, to dress it, ito na yung okonomiyaki natin. Pinoy style. This is the sauce that we've prepared earlier.
Okay, you see how nice and smooth natunaw na yung sugar. Buhusan mo lang yan sa ibabaw. Ngayon, yung sauce kasi, walang rule kung gano'ng kadami yung ilalagay mo. So, it's best to have more on the side. Some people, like me, gusto ko mas maraming sauce. Okay, and then you just spread it like that. And then, I have here mayonnaise na nilagay ko lang sa piping bag kasi hindi ko po makita yung squeeze bottle ko. So, piping bag na lang. You just pipe it like this. How nice. Okay, some people, gusto nila konting mayonnaise, but me, I like a lot of mayonnaise in my okonomiyaki. And then, you can put some leeks, thinly sliced. Let me get my knife. And then, if you want to upgrade it, you can also put some bonito flakes kung gusto mo, but totally optional. Okay? Sliced leeks. Bonito flakes. And kagaya ng sinasabi ko sa iyo kanina, if you like it spicy, you can put some togarashi on top. Ako kasi gusto ko maanghang-anghang. Kaming pamilya, gusto namin lahat ay may anghang. Diba? For a spicy 2024 charot. So, let's try it. Teka, itatabi ko muna itong mga garnish ko para sa bisita ko later. And if you want it more bongga, diba? Kahit tapos na ang festivities, marami pang padating na special occasions. And as I always say, every day is special. Pwede mo din gawin yan parang pancake, yung pagpatung-patungin mo yung okonomiyaki mo. Oh, let's make sample. Pili muna tayo ng malaki. Ito. Di ba yung isa-stock mo kung ilalagay mo sa buffet table? Oh, you put sauce. Mayonnaise, tapos patungan mo pa ng isa pa, nakastack siya, parang cake ang style. Kung gusto mo lang naman, di ba, nasa sayo yon. Pero ako, ang gusto ko, tikman ko na to habang mainit pa. Look at this. Hindi lang siya maganda, it's healthier, and, of course, I promise you, it tastes good. Look how moist the inside. Ay, naka, umuusok-usok pa. Majinit pa. Oh my God. Yung dalawa kong paborito. Okonomiyaki and tortang talong in one. May mayonnaise. May masarap na sauce. Oh my God. Ang sarap. Teka, isa pa nga. Kasi pag buot talaga mainit siya pag bagong luto. Divine. Parang topping. So what are you waiting for? Gumawa ka na. Impress your family, your friends, and of course, yourself. And I wish you a prosperous 2024. Get cooking with us. And don't forget to join the Kitchenomics Club for more recipe ideas. And syempre, don't forget, Diyos ko, yun na nakalimutan ko, gagawa pa ako. To take a picture of your finished product dahil aabangan ko yan. Magkita-kita tayo sa Kitchenomics Club.